totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Una sa lahat, ay nais ko pong iparating sa inyo ang akin pong taus-pusong pasasalamat. Dahil sa programa nyo, katulad ng iba pang mga content sa YouTube, ay talaga naman pong nalilibang ako at nababawasan yung akin pong pagkapagod. May mga kalahating taon na rin po siguro akong sumusubaybay sa mga kwentong ibinabahagi ng inyo pong mga tagapakinig. At nakakawili pong talaga. Nakasanayan ko na ang pakikinig sa inyong programa. Pwede ko ngang sabihin na hindi po kumpleto yung araw ko kapag hindi ako nakapakinig ng inyo pong kwento. Kaya bilang pasasalamat ko sa mga tagapakinig nyo na nagbabahagi ng kani-kanilang mga kwento at ganon din sa inyo, ay magbabahagi din ako ng kwento na aking nalalaman. Sana po ay inyo ring magustuhan at mapili. Ito pong aking ikukwento ay mga karanasan ng chewing ko. Tawagin nyo na lang siya sa pangalang Manuel. Si Tio Manuel ay isang simpleng tao at lubhang napakabait. Tahimik lamang ito at bihira kung umimik. Sabi pa nga sa Ingles, ay a man of few words. Sinsero ito sa kanyang mga sinasabi na hindi ko nga ito nakitang nakipaglokohan o biruan. Nang minsang magbakasyon kami sa probinsya nila mama, ay doon ko nakilala ang kanyang kapatid na si Tio Manuel. At dahil sa mahilig ako sa mga kwentong kababalaghan, ay nagpakwento ako kanila lolo at lola. Pero ang sabi nila, mas maraming may babahaging magagandang kwento sa akin si Tio Manuel. Pagkat marami daw itong mga karanasan kung ang pag-uusapan ay mga kababalaghan. Kaya nilapitan ko ito habang siya ay abala noon na nagpapatuka ng mga alaga nilang manok. Siguro ang mga edad niya noong mga panahon na iyon ay 33 na. Matanda kasi ang nanay ko sa kanya ng 2 taon at 2 lang silang magkapatid. Binata pa siya noong mga panahon na iyon. Ang totoo ay hindi na ito nag-asawa pa. Nagpakatandang binata na lang ito. At malalaman din natin ang dahilan sa pagpapatuloy ng kwento po nating ito. At yun nga, akin siyang nilapitan at nakiusap ako kung pwede ba niya akong bahaginan ng mga kwento ukol sa kanyang mga karanasan. Tiningnan ako nito at tinanong ako kung bakit. Sinabi kong mahilig kasi ako sa mga kababalaghan at katatakutan. Muli nitong itinuon yung kanyang atensyon sa pagpapakain niya ng manok. At sinabing kanya na lang raw muna tatapusin ang mga gawain at kanya akong pagbibigyan sa aking hiling. Dahil doon ay natuwa naman ako at nagpasalamat sa kanya na may kasabikan. Pero natapos na kaming magtanghalian ay hindi pa rin niya ako nilalapitan upang kwentuhan. Napakarami pala nitong mga ginagawa sa araw-araw. Hanggang sa magtatakip silim na
ay hindi pa rin nagsimula ang aming kwentuhan. At nakita ko itong dumating mula sa pag-aasikaso ng kanilang mga alagang kalabaw at baka. Naroon ako sa balkonahe ng kanilang bahay noon at naghihintay sa kanya. Kasama ko nakaupo sila mama, lola at lolo, na abalang-abala naman na nagbabalat ng mani. Dahil sa gagawa sila ng panutya na paborito ni Papa at Mama. Kaya ipapasulubong namin iyon ni Mama kay Papa pagbalik namin sa Maynila. Pagpasok nito ng bahay ay doon ito dumaan sa isang pinto. Papunta iyon diretso sa kusina. Kaya mula sa balkonahe ay pumasok ako sa loob ng bahay at bumaba papunta doon sa may kusina kung saan siya naroon. Naabutan ko itong nakaupo sa mesa at kakatanggal pa lang ng kanyang sombrero. Pawis na pawis ito. Paglapit ko ay kanyang iniabot sa akin ang naglalakihang mga hinog na bayabas na kanyang pinanguha sa daan. Natuwa naman ako. Di ko maitago yung aking saya at nagpasalamat ako sa kanya. Ngumiti lang naman si Tiyo sa akin. Habang tinitikman ko yung isa sa mga bayabas na ibinigay niya sa akin, ay narinig kong nagsimula na itong magkwento. Kaya napangiti ako at sabik na nakinig sa kanya pang mga sasabihin. Pagsisimula niya, 9 na taong gulang siya nang unang makaranas ng kababalagan. Kasalukuyan silang nangangahoy daw noon ni Mama. Nang hindi niya mamalayang unti-unti na pala siyang napapalayo at papunta na sa pusod ng kagubatan. Dahil na rin sa nawili siya sa kanyang ginagawang pagtagpas ng mga kahoy. Sabi pa ni Tiyo, kinakantsawan pa nga daw siya noon madalas dahil sa maliit lang siya. Nakaraniwang sinasabi sa kanya kapag nakasukbit yung itak sa kanyang bewang, mas mahaba pa raw iyon kaysa sa kanya. Pagkat konti na lang daw talaga ay sasayad na sa lupa. Yun ang madalas na ipinang-aasar sa kanya ng kanilang mga kababata. Napansin na lang niya umano na malayo na pala ang kanyang narating. Nang tatanungin niya sana si Mama kung gaano pa karami ang kanilang dapat na ipangahoy, na nang lingunin niya nga ito ay wala na at hindi na niya mahagila pa ng kanyang paningin. Kaya medyo nakaramdam na siya noon ng kaunting kaba. Nagpalingalinga pa siya, naglakad ng paroot parito para tingnan kung saan naroon si Mama. Pero wala ito. Kaya sinimulan na niyang tawagin ito ngunit walang sumasagot. Kaya naisipan na lang niyang tuntunin yung mga tumpok ng kahoy na kanyang ginawa. Naisip niya kasing sa ganung paraan ay makakabalik siya doon sa kanyang pinagmulan. Ngunit bigla siyang nakarinig ng huni ng isang napakalaking ibon. Kaya napahinto siya at iginala ang kanyang paningin upang alamin kung saan nagmumula ang huni na iyon. Ngunit hindi niya iyon makita, kaya naisipan niyang ipagwalang bahala na lang iyon at magpatuloy na sa kanyang paglakad. Ngunit sa tuwing tatalikod siya at ihahakbang na ang kanyang paa palayo, ay naririnig niya ang malakas na huni na iyon, na sa palagay niya ay nagmumula talaga ang tunog sa isang napakalaking ibon. Nakaramdam siya ng takot, kaya isinuksok na niya ang kanyang itak sa lalagyan nito at tumakbo na siya. Pero hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Bigla na lang niyang naramdaman ang isang malakas na puwersa.
na humampas sa kanyang likuran. At natumba siya na dahil sa lakas noon, idagdag pa yung sarili niyang puwersa dahil sa kanyang ginawang pagtakbo, ay malakas ang kanyang naging pagkakabagsak sa lupa at saka gumulong. Naramdaman niya kaagad ang init ng dugo mula sa kanyang ulo at naamoy rin niya ang lansa noon. Medyo nakaramdam siya ng manhid sa kanyang mukha, partikular na sa bandang panga niya. Nakaramdam din siya ng kaunting pagkahilo. Napasandal siya sa may puno at di nagtagal ay nagimbal siya sa bumungad sa kanya. Nakita niya kasi ang isang babaeng may malalapat na pakpak na maihahalin tulad sa mga paniki. Sabog ang buhok nito at tirik na nagtatayuan. Naglalaway din ito na tila takam na takam. Nakakatakot ang itsura nito na mayroong makakapal na kilay. Nang bahaging iyon ay maumbok na akala mo ay tutubuan ng sungay. At nagtataglay din ito ng mapupulang mga mata. Naroon ito at nakadapo sa sanga ng isang napakalaking puno na mga ilang di pa lamang ang layo mula sa kanya. Nung mga oras na iyon ay panay na ang sigaw ni Tio Manuel. Patuloy siyang humingi ng saklolo. Hindi siya huminto sa kanyang pagsigaw sa pag-asang may makakarinig sa kanya. Nang bigla niyang naramdaman ang dila ng nilalang. Humaba iyon ng halos may 2 dipa ayon sa paglalarawan niya, na sa isang iglap ay nasa harapan na niya yung halimaw na babaeng iyon. At ramdam niya na anumang oras ay lalantakan na siya nito. Pagkat matindi na di umano ang paglalaway nung nilalang, na sa puntong iyon ay hindi na niya kinaya pa at nawalan na siya ng ulirat. Nang magkamalay siya ay nakita niyang nasa bahay na siya nila at nasa tabi niya ang kanyang ate at ina, habang nasa kabilang gilid naman ng katre ang kanyang ama na nakatayo habang pinagmamasdan siya. Nakita daw siya ng mga ito kasama ng iba pa nilang kaanak na walang malay sa gubat nang hanapin siya. 2 araw daw siyang nawala. Nang matagpuan siya nila ay napakarami umanong hayop sa kanyang tabi at sa paligid. Nang kapain ni Tio Manuel ang kanyang sugat sa noo ay wala na yun doon. Nang magtanong siya sa kanila ay sinabi ng mga itong wala daw siyang anumang sugat ng kanilang matagpuan. At nang tingnan nga ni Tio Manuel ang kanyang mga braso at tuhod ay wala nga iyong anumang galos. Kalubos naman niyang ipinagtaka. Ngunit nararamdaman niya ang kanyang sarili na tila mainit at mabigat ang kanyang ulo, hanggang sa makaramdam siya ng matinding antok at nakatulog nga siyang muli. Malalim ang naging pagkakatulog niya at hindi naman siya inistorbo ng kanyang mga magulang. Hinayaan lang siya na makapagpahinga. Nagising siya ay sunod na araw na at ang gaan ng kanyang pakiramdam. Wala na siyang nararamdamang anuman sa kanyang katawan. Pero parang may kakaiba. Ngunit hindi pa niya matukoy noong mga oras na iyon kung ano. Hindi pa siya nakapasok sa eskwela nung araw na iyon. Pagkatanghali na nang siya ay magising. Kinahapunan, pagdating ng ate niya ay agad niyang ikinuwento
ang kanyang mga naranasan. Nanlaki ang mga mata nito nang marinig ang lahat ng kanyang mga sinabi. Tinanong pa siya nito kung totoo bang lahat ng kanyang mga ipinagtapat sa kanya bilang pagkukumpirma. Sumagot naman siya at sinabing oo. Kaya napabulalas ang ate niya na totoo palang may mga ganong nilalang sa gubat. Isang araw nang nasa paaralan na siya ay may nangyaring nakawan. Nawala ang pitaka ng kanilang advisor sa bag nito. At nang malaman iyon ng kanilang maestra, ay talaga namang nagpupuyos ito sa galit. Pagkat kawalan umano iyon ng paggalang sa kanya na tumatayo bilang pangalawang magulang nila, na hindi umano siya nire-respeto. Magkakasabay daw silang tinanong nito kung sino ang kumuha. Ngunit nanatili lamang silang tahimik na lahat. Nakiusap minsan pa ang kanilang maestra kung sino ang kumuha, at halos isa-isahin na sila nito na tinatanong pero walang umaamin. At wala rin namang makapagsabi pagkat wala ding nakakita. Ngunit bigla na lang may sumagi sa isip ni Manuel. Nakalaunan ay naramdaman niyang sumakit ang kanyang ulo ng napakasakit. Habang sapu-sapu niya ang kanyang ulo dahil sa tindi ng sakit, ay nakita niya ang isang tagpo kung saan ay naroon ang isa niyang kaklase na lumapit sa likurang bahagi ng mesa ng kanilang guro at kinuha ang pitaka nito mula sa bag. Ang sunod na nakita niya ay nasa likuran na ito ng silid-aralan at itinapon ang pitaka doon sa may damuhan. Nang biglang mawala ang mga pangitahing iyon, ay unti-unti na ring nawala ang pananakit ng kanyang ulo. At nang mapatingin siyang muli sa harapan, ay nakita niyang galit na ang kanyang guro, na namumula na ito sa sobrang gigil. At kinagalitan pa siya nito dahil inisip nito na naiingayan si Manuel sa kanyang ginagawang paninermon. Pagkat sa sapu-sapu nga nito ang kanyang ulo, na dahil doon ay bagyang natatakpan ng kanyang mga braso ang magkabila niyang tenga, na nainsulto naman ang kanilang maestra nang makita siya nito. Kaya sa tindi ng galit nito ay hinampas siya ng hawak nitong pamaypay. Ngunit dahil sa natural na reaksyon ng kanyang katawan ay kanya iyong naiwasan, na lalo namang ikinagalit ng kanyang guro. Nangahampasin siyang muli nito ay sinabi niyang alam na niya kung sino ang kumuha. Kaya agad itong natigilan at biglang humupa ang nararamdaman, na narinig niya ang bulong-bulungan naman ng kanyang mga kamag-aral. Sa mahinahong tinig ay tinanong siya ng kanilang guro kung sino ang kumuha ng kanyang pitaka. Pero halata pa ring nanggigigil ang kanyang guro sa galit at pinipigilan lang nito. Nakiusap si Manuel na kung maaari ay doon na lang niya sasabihin sa silang dalawa lang ang maaring makarinig. Kaya lumabas sila ng silid at doon ay isinalaysay ni Manuel sa kanyang guro kung ano ang kanyang nakita sa kanyang balintataw. Sinabi ng kanyang guro na bakit hindi niya kagad sinabi gayong kanina pa raw ito nagtatanong sa kanya. Nagpaliwanag naman si Manuel at sinabing kani-kanina lang daw pumasok sa isip niya iyon, na hindi makapaniwala naman ang guro sa kanyang mga ipinagtapat. Mabilis nilang pinuntahan yung pitaka na itinapon ng kanyang kamag-aral
At nakita nga nila iyon na naroon pa ang ilang mga pagkakakilanlan ng guro. Ngunit wala na ang pera nito. Kaya nagmamadali silang bumalik sa kanilang silid-aralan at kinompronta ang kaklase ni Manuel. Nang ayaw pa rin itong umamin, ay kinapa at inilabas ng kanilang guro ang bulsa nito sa suot na short. Ngunit wala silang nakita. Muli itong tinanong ng kanilang guro, ngunit ayaw talagang umamin. Kaya sa galit ng guro ay kanyang ibinuhos na lahat ang laman ng bag nito. At katulong ang iba pa nilang kamag-aral ay inisa-isa ang mga notebook at aklat. Ngunit hindi pa rin nila natagpuan yung pera ng kanilang maestra. Hanggang sa mabaling na ang galit nito kay Manuel at sinabing gumagawa lamang siya ng kwento na baka siya talaga ang kumuha. Kaya nagulat bigla si Manuel at kinabahan na ginawa pang basihan ng kanyang guro at ibang kaklase ang pamumula ng kanyang mukha dahil sa pagkagulat na pati yung totoong kumuha ay tila nakahanap ng kakampi at pagkakataon para itanggi ng tuluyan yung kanyang ginawa at mailigaw sila. Nang biglang dumating ang punong guro at nagtanong kung ano raw ang nangyayari. Narinig pala nito yung ingay na nililikha ng kanilang guro. Kaya ikinuwento namang lahat ng guro kung ano ang nangyari. Nang biglang sumakit na muli ang ulo ni Manuel, na nang makita siya ng kanyang maestra ay sinabing umaarte pa raw ito. Pero nakita ni Manuel sa kanyang balintataw na nung lumabas pala sila ng kanilang guro ay sinamantala naman iyon ng kanyang kamag-aral na kunin ang pera sa kanyang bulsa at ilagay iyon sa pagitan ng mga aklat at mga papel ng kanilang guro na nasa kanya lamang likuran. Nakapatong ang mga aklat na iyon sa isang lamiseta na katabi lamang ng lamesa ng kanilang maestra. Nang biglang narinig ni Manuel ang malakas na tinig ng kanilang punong guro at tinatanong na pala siya nito. Sinabi pa nito sa kanya na tigilan na ang paggawa ng mga kwento na ipinagpapalagay pa raw niya na mayroon siyang taglay na kapangyarihan upang manghula. Kung kaya napilitan na lamang si Manuel na sabihin na kunyari ay nakita niya iyong inilagay ng kanyang kamag-aral sa pagitan ng mga aklat na nasa lamiseta. At nang kanilang ang busisiin iyon ng punong guro ay nakita nga nilang naroon ito. Sabi ng punong guro ay bakit daw hindi na lang sinabi ni Manuel ng maayos na kanya umanong nakita ang ginawa ng kanilang kamag-aral. Di sana'y natapos na raw kaagad ang problema at hindi na lumawig pa. Dahil doon ay hindi na lang umimik muli si Tio Manuel at humingi pa raw siya ng paumanhin sa kanila na siya ay wala man lang narinig na pasasalamat mula sa kanilang guro. Samantala, wala naman nang nagawa pa ang kanyang kamag-aral kundi ang umamin. Hindi na nito nagawang maitanggi pa ang ginawang pagnanakaw. Pero dahil naman sa nangyaring iyon, ay nagtanim ng galit sa kanya ang kamag-aral niyang si Berto. Galit na galit ito sa kanya na nung mga panahon pa namang iyon ay may mga kapatid ito na nag-aaral din sa kanilang paaralan at nasa mataas na baitang. Ang isa ay nasa ika-5 habang ang isa naman ay nasa ika-6 na baitang. Na pagkahapon nga noon, nung araw ding iyon mismo, na mag-uuwian na sila,
ay nakita niya kaagad ang mga ito na siya ay tinatambangan. Nang biglang maputol ang pagkukwento ni Tio Manuel, nang marinig namin sila Lola na nagyayaya ng kumain, kung kaya pumwesto na kami sa gilid ng mesa at naupo na ng maayos upang kumain na muna ng hapunan. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Haven Good Bless, Janice Sarad, Lilian Culiado, Ann Gandara, Rica I. Raquel Santos, Petra Albacete, Tess Lazo, Manilin Mercado, Misuki Kawabata, Nenita Centeno, Amabel Key, Funny Moments number 16, Sheila Lablab Yamato, Catalytic Estus, Elma Sosa, Lloyd Ambuayan, Yongski Kam, Maria P. Escudero, Aileen Mostrado, Archangel 5, Rowena D.S. Velasco, Gestoni Marwin L.V., Marina Gonzales, Makoy Miliam, Maria P. De Vierte, Candy Pagurayan, Rose Concepcion, Janice Lema, Krista Claire, Bible Vlog Caliwete, Jamar Bilarmino, Jonah Cadano Bisario, Nelvi Katubay, Arturo Bacang, LG, Dino Castor, Quenilin Hakulo, Maricar Franco, Maribel Domingo, Jet Polikit, Roy Sirutu Mahilom, Jonivel Elordi Jun, Erlina Kokjin Magnuson, Mary Grace Rizaldo, Jason B., Rubina Dairo, Jack Grips, Venady Aure, Dina Lopez Person, Ana Sanchez, Gina Solweta, Herman Marasigan, Girly Rabaca, Darwin Radin Felix, Linda Lin, Mike Masangkay, Chito Laudit, Haroko Moto, Manila Ann Tapion, James Channel, Mary Asilar, Jude's Evening Star, Jing Garcia, Dimples Yumi, Presbyteros Rose, JHT Channel, Jovan Abanyo, Joker Not, Samelby Sapal, Terence Cordova, Grisilda Ebasitas, Marisa Tabaco, Crismar Condes, Ernest Train Libranda, Errol Bugoy, Divina Dequaten, Jen Marcelo, Kent Barrel, Shasta Sharp, Maria Lisel Baro, Arnes Sergam, Amelita Nicor, Marilu Cipriano, Jazz Arma, MJ Espligera, Alma Ibisate, Ros Marcha, Alin Reyes, Mike Rivera,
Resi Madrid, Connie Blag, Melissa Nicole Shah, Roxanne Garcia, Jovel Razonable, Anita Gopo, G. Tudaw, Lawrence Lianto, Merly Canoy, Arnel Tinapaw, Jang Nancy, Floro Lazaro, Teresita Cerone, Jerry Flores, Mary Jane Bacaro, Floki Donaire, Leonardo Ermita, Lorna Paruhino. Binabati din po natin ang lahat ng ating mga silent listeners, mga kababayang OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.